Yan, pahinga na muna kayo, aking breeder. Susunod na clutch ay galingan nyo, ha. Mga kaibon, ito na yung inakay natin. Ready na siya ipaampon sa ating foster parents. So, good day mga kaibon. Gusto ko lang i-share sa inyo yung aking gagawin ngayong araw sa aking aviary. So, meron tayo ditong ipapahinga na ibon. At meron silang isang inakay. So, ipapahinga na natin sila kahit meron silang isang inakay. Sobrang liit pa. At yung isang inakay ay ipapaposter na lang natin siya dito sa ating Blue Opaline na magaling magsubo ng mga inakay. So, yun, isa pang dahilan mga kaibon kasi ay magsasalang na tayo dito ng isang back-to-back split tail follow natin mga kaibon. So, yun mga kaibon, kung gusto nyo akong samahan, tara! So mga kaibon, kuha muna tayo ng carrier. Lipad mga ilakay natin. Kuha rin tayo ng divider natin mga kaibon para mas madali nating mahuli yung ating babaklasin o ipapahinga na ibon. So punta tayo doon sa ating log. A few inches later. Yung mga kaibon, ito yung babaklasin natin na ibon. Yan. Sila yung Opa Perso F1 natin at ang Par Blue Perso natin. At yun ang kanilang isang inakay. Healthy naman yung isang inakay. Yan, ang gagawin natin dyan ay ipapafoster na lang natin. At ito ay papahinga na natin. Ilalagay natin sila sa flight cage para sa ganon ay makalipad-lipad sila ng mas maayos at makondisyon ulit sila mga kaibon. Kasi naging sunod-sunod na rin yung clutch nila mga kaibon. So sa tingin ko kailangan na nila muna magpahinga. At ayun nga mga kaibon, isa pang dahilan ay isasalang na natin ang back-to-back split tail follow natin mga kaibon. Para naman ay matesting na natin kung maglalabas ba ng Opa Paid Follow ang ating mga may kargang split paid follow dun mga kaibon. So mga kaibon, kukunin ko lang muna sila at babalikan ko kayo. Kaibon, nakuha na natin ang ating pair dito na ipapahinga at lalagay na natin sila sa ating flight cage. Yan, pahinga na muna kayo, aking breeder. Susunod na clutch ay galingan nyo, ha. Magpalakas muna kayo. Yan. So ito yung truck natin. Ayun yung hen natin. So mga kaibon, bakit nga ba natin pinapahinga ang ating mga breeders? So pinapahinga natin ang ating mga breeders kapag nakakarami na sila ng clutch. Okay lang naman makarami ng clutch basta't yung mga inaanak nila ay marami pa rin at sobrang healthy pa rin. So sa time kasi na to is isa na lang yung napisa nila. So okay pa naman, healthy yung isang inakay at magaganda yung egg nila yung eggshells nung itlog nila. 5 yun eh. So isa lang yung napisa nila. At sa tingin ko is kaya ko siya parang naisip na ipahinga na lang is magsasalang rin kasi tayo ng back-to-back split tail follow nga natin. So abangan nyo sa next video natin yung pagsasalang natin ng back-to-back split tail follow. At tuturuan ko rin kayo kung paano ang technique ko sa pag-prepare ng aking African Lovebirds.
So yung inakay doon sa nest box ay ilipat na natin dito mga kaibon. Let's go! So mga kaibon, bago natin hawakan yung inakay at ilipat sa pagpo-fosteran natin ay humawak muna tayo sa patuka para hindi mag-amoy tao yung inakay natin, kasi baka pag nilipat natin at iba ang amoy ay baka patayin lang ng ating foster parents. Kukuhanin na natin yung inakay dito. Yan. So ito mga kaibon, oh, healthy oh. Busog na busog pa siya. Ipapampun muna natin ito mga kaibon. At isa pa pala mga kaibon, bago natin ito ilipat, syempre ibabad muna natin sa patuka dahil iba rin ang amoy nito. Syempre yung ibang nest box magkakaiba ng amoy, kaya ang ating mga alagang ibon ay sadyang malakas ang pang-amoy nila. So yan, dyan muna siya magbabad. Mga kaibon, ito na yung inakay natin. Ready na siya ipaampon sa ating foster parents. So ito na mga kaibon, ipapaampon na natin siya. Palabasin muna natin yung parents. So mga kaibon, hindi naman tayo malilito dahil yung inakay dito ay from back to back opaline. So lahat ng inakay dito ay opaline mga kaibon. So ang may iba lang itong ating galing sa perso. Yun, tatlo na yung pisa mga kaibon. Yan no. So tatlo na. Siguro power blue at blue to. At isang green. So mga kaibon, lilipat na natin siya. Yan. So yan mga kaibon. Yan. So siya na ang bahala dyan. Magaling yan mag-tubo mga kaibon. So mga kaibon, wala naman tayong dapat ikabahala dahil same sizes lang naman sila nung mga nililimliman ng ating blue opak. So hindi siya madadaganan, hindi siya mapag-iwanan dahil magkakasilaki lang sila. So mga kaibon, yun lang ang ating video for today. So abangan nyo ang ating pagsasalang ng split pail follow sa next video. At tuturuan ko kayo ng tekniko kung paano mag-pair ng ibon ng mabilis. So kung nakatulong tong video na to, kung nangyari na ito sa inyong ibunan, huwag nyo kalimutan mag-like and comment mga kaibon. Subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel para lagi kayong updated sa aking mga videos. Lamang po mga kaibon. Peace!